Maligayang pagbabalik mga kasolid. Inoue pinalusot ng Bada testing di klaro. Casimiro nag-promote naman ng laban na Tapales walang pakialam. Marlon the Nightmare Tapales hinangaan at pinuri ng mga Japanese boxing fans. Yan ang ating mga pag-uusapan mga kasolid para sa ating unang balita. Update sa bakbakan na ginanap sa bansang Saudi sa Riyadh. Meron niyang na-upset mga kasolid. Bakbakan sa pagitan ng light heavyweight champion na si Dimitri Bivol kontra nga sa IBO champion na si Lyndon Arthur. Panalo nga itong si Dimitri Bivol via unanimous decision. Wala pa rin kakupas-kupas itong si Bivol pagdating sa depensa at sa pag-atake. Sa kasalukuyan itong si Bivol ay umangat ang kartada sa 22 wins, 11 knockout at siya ang IBO World Light Heavyweight Champion at WBA Super World Light Heavyweight Champion. Sa bakbaka naman sa pagitan nitong si Daniel Dubois kontra dito kay Jarrell Miller, undefeated boxer. Panalo nga ang alaga nitong si Frank Warren. Knockout niya ang inabot ni Miller sa round number 10 ng bakbakan. Masasabi nga natin mga kasolid na isa ring matinding upset ang nangyari dito sa undefeated boxer na si Jarrell Miller. John Tyle Wilder, heavy favorite kontra nga sa underdog na si Joseph Parker. Upset din ang inabot nitong si Wilder. Joseph Parker beats John Tyle Wilder via unanimous decision. Nagpakita naman ng sportsmanship itong si Wilder pagkatapos ng laban. Banat nga nitong si Tyson Fury, nagbigay siya ng tips dito kay Parker upang talunin itong si Wilder. Sa main event naman mga kasolid, bakbakan sa pagitan ni Anthony Joshua kontra nga dito kay Otto Wallin na kung saan round number 6 lamang at tinigil na ang bakbakan. Nabigo nga sa plano itong si Eddie Hearn dahil ang plano nitong si Eddie Hearn ay paglabanin itong si Wilder kontra Anthony Joshua sa buwan ng Marso kung sakaling ang parehas nanalo sa laban. Nagkatotoo naman ang mga prediksyon at mga binitawang salita nitong si Frank Warren. Heto nga ang kanyang mga sinabi bago ang laban. We're going to see some upsets at nagkatotoo nga yan mga kasolid na upset nga itong si John Tyle Wilder pati na rin itong si Miller. Samantala kababayan natin si Marlon the Nightmare Tapales hindi na nga tinantanan ng Bada team. Sunod-sunod na nga ang pagkandak sa kanya ng Bada testing. Prior sa kanyang laban kontra Japanese monster na si Naoya Inoue. Kitang-kita natin dyan mga kasolid. Si Marlon Tapales talaga ang kinakandakan ng Bada testing. Marami naman ang nagtatanong kung ganun din ba ang ginagawa ng Bada team dito sa Japanese monster na si Naoya Inoue na alam naman nating ma-impluensya dahil alaga ni Bob Arum ng Top Rank Promotion. Kaagad din namang nagpakita ang Japanese monster ng pagkandak ng Bada testing. Ang problema nga lamang mga kasolid, walang mukha. At tila nga nagduda ang mga ilang boxing fans kung si Naoya Inoue ba talaga ang kinandakan ng Bada testing. Heto nga ang post ng Japanese monster mga kasolid na makikita natin dito ay braso lamang at marami nga ang nagduda kung si Inoue nga ba ito mga kasolid. Banat pa nga ng ibang mga netizens mga kasolid, baka naman daw nagkaabutan na dahil malapit na ang Pasko. Bada test ni Naoya Inoue, walang klaro. Samantalang ang bada test naman ng ating pangbatong si Marlon Tapales, klarong-klaro. Sa kabilang balita naman mga kasolid, pangbato natin si The Nightmare, Marlon The Nightmare Tapales. Hinangaan naman ng mga Japanese boxing fans matapos nga ang kanyang interview dito sa Japanese vlogger na si Mr. Shin. Napaka-humble daw ng ating pangbato, gentleman at diretso kung sumagot ng mga tanong. Confident din nga daw ang ating pangbatong si Tapales. Well, I will give all my best to win this fight. Heto nga ang ilang reaksyon ng mga Japanese boxing fans. This feeling of calmness and youthfulness is quite amazing. Naahalin tulad pa nga kay Nonito Donaire, players who don't provoke or trash talk more than necessary are good because whether they win or lose, they can be congratulated.
When I see a world champion like this who respects his opponent and wants them to fight, I wonder if trash talk is really necessary or if it's exciting. Banat pa ng isang Japanese boxing fans, I can wait for the 26 Tapales. As a human being, I find it fascinating, just a nice person. Sa katunayan nga ay meron pang na in love dito kay Marlon the Nightmare Tapales. Pahabol naman ng isang Japanese boxing fans, I want Tapales to win. Good luck Marlon the Nightmare Tapales. Hindi rin nakaligtas ang ating pangbatong si Cuatro Alas General Casimiro sa mga Japanese boxing fans. Komento nga ng isa, a good player who is likable unlike Casimiro. I want to support you Marlon Tapales. Naging honest naman itong si Mr. Shin at sinabi nga kay Tapales pagdating daw sa bansang Japan, one-sided. Ang pinag-uusapan daw ay kung anong round mananockout itong si Marlon the Nightmare Tapales at napakababa nga daw ng betting odds. Pero nagulat sila sa napakagandang sagot ng ating kababayang si Tapales. Wala nga daw siyang pakialam sa betting odds. Say what they want to say and they think what they want to think. But my belief and what's in my mind is different from them, and I will be happy that everybody will shock. Marlon the Nightmare Tapales will shock the world. Yan nga ang kanya naging banta sa kanyang interview sa isang Japanese vlogger. Kitang-kita natin mga kasolid kung gaano kataas ang confident nitong ating pangbatong si Marlon the Nightmare Tapales na makukuha niya ang panalo kontra sa Japanese monster na si Naoya Inoue. Kaya nga naman, good luck sa ating pangbatong si Tapales. Focus sa magiging laban, huwag sabihin at huwag magpadala sa sinasabi ng mga haters at bashers. Viral na nga ang bakbakang Tapales kontra Naoya Inoue at marami na nga nagpo-promote. Casimiro, Cuatro Alas, It's My Boy, nag-promote din ng laban. Sa post nga nitong si Cuatro Alas, It's My Boy, Prime Stag Sport present Prime Fight 3, Apolinar kontra Shia para sa WBO Oriental Featherweight title. Melindo versus Johanna para sa common event Friday, December 29. Ito nga ang ipinromote ni Cuatro Alas, It's My Boy. Hindi rin nakaligtas si Cuatro Alas, It's My Boy sa mga netisena. Bakit daw hindi ipinipromote ang mapakalaking laban? Ito nga ay ang laban ng ating kababayang si Tapales kontra Japanese monster Naoya Inoue para sa undisputed showdown. Tila wala daw suporta itong si Casimiro sa laban nitong si Marlon the Nightmare Tapales. Banat nga ng isang taga-suporta, post mo away ni Inoue at Tapales, idol, bibilib ako sa'yo. Ano naman kaya ang reaksyon ng ating pangbatong si Janriel Casimiro sa papalapit na laban ni Tapales kontra Japanese monster na si Naoya Inoue? Alam naman natin mga kasolid, ang post na yan ay galing kay Cuatro Alas, It's My Boy, Jason Casimiro. Sana ay makuha ni Tapales ang panalo at maging kaunahang Filipino undisputed champion. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan at sa mga bagong mapapadaan sa aking munting channel, pasubscribe naman. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs. Brrrr.